Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay hindi magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang umaga. Yan, no? Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Napuyat ako kasi kaiintay ng puting usok. No? At nagulat ako nung nakita ko yung puting usok pasado 12:00 ng hating gabi. No? Pasado 12:00. Hindi ko na nga matandaan kung anong oras yun eh. No? Pero nagsimula ang kanilang pagpupulong ganap na 10:00 ng gabi. No? Dito sa atin, sa Manila. No? Pero doon sa Roma, yun ay 4:00 ng hapon. No? Kaya naman, nagkaroon tayo ng Santo Papa, ganap na 6:00, konting pasado ng umaga, ng gabi doon. No? Tayo, hating gabi, 12:00. No? At meron na tayong Santo Papa. Tatawagin natin siyang Santo Papa Leon. Leon. No? Sa Tagalog, Leon. Sa Ingles, Leo. Yan. Meron na tayong Santo Papa. Siya'y galing sa Amerika. Isang kardinal sa Amerika. At nais kong puntahan natin ang ating pagdinilay sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Hindi pa din natatapos si Jesus sa pangangaral tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay. Sabihin nyo nga po yun, pagkaing nagbibigay buhay. Kung sa mga ganitong salita, hirap unawain ang mga tao na sumusunod at humihiling kay Jesus. Lalo pa ang kanyang sinabi sa ating ebanghelyo ngayon. Ang hirap ng unawain yung salitang pagkaing nagbibigay buhay. Mas lalo pa ang sinabi ni Jesus. Ang sabi niya sa ating ebanghelyo, tandaan ninyo.
Malinaw, oh. Simula pa lang, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Paano mo nga naman uunawain iyon? Ano po? Dahil sa pagkakaunawa ng mundo, anong tawag natin doon? Yung kumakain ng laman, as umiinom ng dugo, ng laman ng tao at dugo ng tao. Anong tawag natin doon? Yes, cannibalism. Diba? Cannibal. Yung kumain ng laman at uminom ng dugo ng tao. Yan ang tawag natin. Yung kainin mo ang parehas mong uri. Cannibal. Parang ang labo naman talaga lalo ni Jesus. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus? Pero hindi ito ang punto ni Jesus. Dahil hindi makamundo ang aral na kanyang pinapangaral, kundi isang pang-espiritual na aral. It's not a worldly lesson, but a spiritual lesson. Hindi makamundo, kundi pang-espiritual na aral. Sadyang mahirap unawain si Jesus kapag makamundo ang ating isip. Kaya nga, ipinaliwanag ito ni Jesus sa makamundong paraan para maunawaan natin na tayo'y mga taong makamundo. Anong sabi ni Jesus sa kanyang paliwanag? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Nananahan. Ibig sabihin, tuwing tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Jesus, tayo ay nananatili sa Kanya at siya sa atin. Nananatili. Yan ang ibig sabihin sa makamundong pag-iisip. Mas madali na, no? Nananatili si Jesus sa atin. At si Jesus at tayo kay Jesus. Kaya nga, kapag tumatanggap tayo ng banal na komunyon, etong paliwanag doon, dito tayo dapat mas nagdadasal ng taimtim. Hello? Kapag tumanggap ng banal na komunyon, dito tayo nagdadasal ng taimtim. Dahil bukod sa pisikal natin nahahawakan si Jesus, siya ay literal na nananatili sa atin. Dito siya pinakamalapit sa atin. Kaya dapat natin siyang dinadama at kinakausap. Kaya sa mga nasa online, yung mga nagsisimba nasa online, hindi pa din kumpleto ang inyong pagsisimba. Ikinalulungkot kong pong sabihin, kahit alam ko po, araw-araw kayong nagsisimba, kulang at hindi kumpleto sapagkat wala itong banal na komunyon. Kaya hanggat maaari, kung may pagkakataon, lalo na may mga hindi naman may sakit, no? Yun namang nakakalakad pa, no? Magpunta po sa simbahan at tumanggap ng banal na komunyon. Sapagkat hindi sapat ang salita na naririnig. Kailangan tinatanggap natin ang katawan ni Jesus para tayo'y manatili sa Kanya at siya'y manatili sa atin. Kaya mamaya, pagtanggap ng banal na komunyon, damahin mo ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Nahawakan mo at nasa loob mo ang Diyos.
Sabi nga ng mga scientifico, it takes 2 minutes before the host be digested. 2 minuto bago yan ma-digest sa ating tiyan. Kaya ibig sabihin, 2 minuto, physical at literal na nasa atin ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng pagtanggap ng katawan at dugo ni Jesus. Dagdag pa ni Jesus, ang sabi niya, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Mabubuhay dahil sa akin. Father, yung mga hindi nagsisimba dyan sa labas, buhay naman. Hello, di ba? Oh, ayun nga naglalaba pa. Nakakapagluto pa, nakakapagchismisan pa, buhay naman sila. Bakit ganun? Sabi, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ibang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin niya, sa pagtanggap natin sa Kanya, tayo ay nabibigyan ng buhay. Ang mga matamlay, nabubuhayan. Ang mga malulungkot, nabibigyan ng buhay. At ang nalulumbay ay nabubuhayan. Yan ang buhay na wala sa mga hindi nagsisimba. Yan ang buhay wala sa mga hindi tumatanggap ng katawan ni Jesus. Maring buhay sila, nakakalakad, pero walang buhay, matamlay, malungkot. Kaya hindi mo masisi Bakit ang dali mag-alala? Ba't ang dali matakot? Ba't ang dali ma-anxiety? Ba't ang dali mangamba? Kasi kailangan natin sa buhay si Jesus. Ito yung hindi kailanman mauunawaan ng hindi tumatanggap kay Jesus. Yun ang ating maikukumpara. No? Sa mga araw-araw na nagsimba, kapag hindi ka nakapagsimba at hindi nakatanggap ng banal na komunyon, alam mong iba. Alam mong kulang. Pero yung mga sanay ng hindi tumanggap ng banal na komunyon, parang walang pinagkaiba. Talagang hindi mo malalaman ang pinagkaiba kasi hindi ka naman sanay tumanggap ng banal na komunyon. Yan ang pinagkaiba. Ang buhay na kayang ibigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga na matanggap natin si Jesus sa banal na komunyon dahil siya ang pagkaing nagbibigay buhay na nananahan sa atin at bumubuhay. Amen? Amen. Nais ko pong kunin sandali ang pagkakataong ito para pasalamatan lang po ang ilang mga tao. No? Dahil ngayon pong araw na ito ay meron po tayong Oplan circumcision. Patuli ang bayan. No? Gaganapin po natin ito sa alay puso ng mga missionaries of charity dito sa ating parokya. Kaya nais ko po magpasalamat sa mga ilang tao na naging instrumento para matuloy po ang itong proyekto na ito. No, salamat sa mga Canosas Daughters of Charity Sisters na sina Sister Volet at Sister Yel. Ganon din ang San Beda Medical Students, ang Santa Ana Hospital Doctors headed by Dr. Mann. Maraming salamat po. Sila po yung magsasagawa ng pagtutuli. At salamat kina Ate Darlene Shornak, Ann Muriel, ang mission partners. At ganun din, syempre, ang ating mga missionaries of charities sister, mga madre ni Mother Teresa. Maraming salamat po dahil naging posible po ang proyektong ito. No? Ngayon, mamaya, sa ganap na 8:00, may patuli ang bayan po tayo at higit 100 po ang tutuliing bata. No? Kung marami pa, baka may part 2. No? Pero sa ngayon, ito po ang ating gawain sa ating simbahan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.